Pilipinas, una sa ating mga balita. Inararo ng isang pampasaherong bus ang isa pang bus sa bahagi ng EDSA Carousel sa Cubao sa lungsod ng Quezon sa kasagsagan ng rush hour kaninang Miyerkules ng umaga. Maagang nabarahan ang bahagi ng EDSA southbound mula Pitwason Tunnel patungo sa Main Avenue Station ng EDSA Busway. Kwento ng MMDA Traffic Aid na rumisponde sa aksidente, sinadya umanong isampa sa Center Island ng driver ng Earth Star Bus na may plakang 7301 ang kanyang minamaneho. Makaraang maramdaman na wala siyang preno. Pero hindi umakyata ang bus sa konkreto at sa halip binangga ang kaharap na isa pang bus maging ang isang puting SUV na may plakang NGR 7509. Pawang may mga sakay na commuter ang dalawang sangkot na bus pero wala raw malubhang nasugatan. Naabala naman ang iba pang commuter ng EDSA Carousel dahil sa insidente. Nawala ng preno itong bus, tapos bumangga sa Center Island. Pagbangga niya, tumama siya doon sa pangalawang bus. Tumama sa pangalawang bus? Tumama dito sa isang kotse na kulay puti. Samantala, tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Isang araw bago ang traslasyon. Ang mga pinakahuling sitwasyon dyan, ihahatid sa atin live ni Boy Gonzales. Boy! Bumagal ng bahagya ang pila sa ginagawang pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Ito dahil sa ilang mga deboto na nagtatagal sa ginagawang pagpupugay at pagpahalik sa imahe kung saan nag-aale rin ng iba ng dasal sa kanila. Ang iba sa mga deboto halos 8 oras nang nakapila kaya problema ng iba nito ay comfort room. Dapat na malayo at limitado ang mga portalet kung saan hindi pa nalilinis ang iba rito. Kaugnay nito, gumagawa na ng nalaman ng paraan ng ibang mga deboto na makahanap ng comfort room at nakikiusap sila sa mga nakapila na babalik na lamang kaya binabantayan naman ng mga kasama nito sa pwesto. Sa kasalukuyan, as of 12 noon, ang estimate crowd dito sa Quirino Grandstand ay umabot na sa 25,667 ang bilang ng mga deboto na nagtungo sa ginagawang pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand mula kaninang alas 7 ng umaga. Ang lagay naman ng panahon dito, makulimlim pa rin ang panahon at ang pila naman ay umabot na hanggang dito sa Rojas Boulevard. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Walang nakikitang anumang banta ang National Capital Region Police Office sa Metro Manila isang araw bago ang traslasyon. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Mirna Diploma, handa sila sa security coverage sa kapistahan ng Jesus Nazareno at all systems go na sila para bukas. Mahigit 14,000 na NCRPO personnel at reinforcements mula sa iba't ibang rehiyon at ahensya ang nakadeploy mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Sabi ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin, naging metikuloso ang kanilang security planning at preparasyon upang masigurong maayos at ligtas ang milyong-milyong deboto. Mahigpit na ipatutupad ang pagbabawal sa paggamit ng backpacks, payong, alkohol, baril at mga vendor sa paligid ng Quiapo Church. Magpapatupad din sila sa key areas ng no-fly, no-drone at no-sail zones at likurban 500 meters ng event venues. Samantala, masaya naming ibinalita ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba ng unemployment rate ng bansa noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Kung ikukumpara sa datos na naitala noong Oktubre, ang mga pinakahuling paggalaw sa ating labor force, alamin sa report ni Kyle Bulyas.
Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Nobyembre taong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.2% ang unemployment rate para sa buwan ng Nobyembre, mas mababa sa 3.9% noong buwan ng Oktubre. Katumbas ito ng 1.66 million na mga Pilipinong walang trabaho. Nasa higit 51 milyong katao naman ang bumubuo sa labor force o ang populasyon ng mga individual na employed at unemployed. Mula sa nabanggit na bilang, 96.8% dito ang kasalukuyang employed o katumbas ng 49.54 million ng mga Pilipinong may trabaho. Samantala, 3.2% naman ang underemployed o may trabaho pero hindi full-time. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 12.6% na naitala naman noong buwan ng Oktubre taong 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nanawagan ng isang senador sa Social Security System o SSS na sa halip na magtaas ng member contribution rates ay dapat habulin na lang nito ang mga pasaway na kumpanya na hindi nagbabayad ng kanilang buwis. Ang buong detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Hinimok ang pamunuan ng Social Security System o SSS ng unang tutukan ay ang mga hindi nababayarang kontribusyon ng mga delinkwente at non-compliant na kumpanya. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, nakababahalang report ng Commission on Audit na 89.1 billion pesos ang hindi nakukolekta ng SSS na kontribusyon mula sa mga delinkwenteng employers. Para kay Pimentel, mas maganda na ito ang gawing prioridad ng SSS kaysa ang pagtataas sa member contribution. Dahil kapag nagtaas ng member contribution ay ang mga naparurusahan ay mga compliant na membro na silang bumabalikat sa lahat. Una nito ay nagpahayag ng suporta si Pimentel sa panawagan ng iba't ibang sektor na suspindihin mo ng implementasyon ng pagtataas sa SSS member contribution. Dahil hindi naman ito mangangahulugan na may dagdag benepisyo ang mga miyembro ng SSS. Maliban pa sa kahilingan na ilahad ang naglalakihang bonus na ibinibigay sa mga opisyal ng SSS at mga miyembro ng board nito. Batay sa Social Security Act of 2018 ay unti-unting itataas ng SSS ang contribution rate. Nagsimula ito sa 12% noong 2019 at magtatapos ngayong 2025 sa 15% contribution rate na paghahatian ng 10% sa employer at 5% sa empleyado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posible namang umabot ng 2 buwan ang forensic analysis na isinasagawa ng Philippine Navy sa submersible drone makaraang matagpuan ito ng mga mangingisda sa Masbate. At isa nga sa mga inaaral nila ay kung may military use ang kahina-hinalang device. Ang balitang yan tinutukan ni Edniel Parosa. Nagpapatuloy pa ang forensic analysis ng hukbong dagat ng Pilipinas sa nakuhang submersible drone sa karagatan ng Masbate. Ayon kay Navy spokesperson Commander John Percy Alcos, tatagal ng 6 hanggang 8 linggo ang pagsuri sa pinagmulan at gamit ng nakuhang instrumento. Pero hindi pa rin isinasantabi ng hukbo na baka magamit sa military application ang naturang gadget. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na posibleng scientific o research ang layunin ng drone batay sa disenyo at kulay nito. Gayunpaman, aminado ang opisyal na malawak na ang pwedeng paggamitan ng mga datos na maaring nakuha ng submersible gaya ng temperatura at salination ng dagat. In today's world that information crisscrosses different dimensions, what is useful for academic purposes, for commercial purposes, for scientific research also has military applications. Natagpuan ng mga mangingisda ang submarine drone na may markang HY-119 noong Disyembre 30 at unang hininalang mula sa China. Bago ito, sinabi ni Admiral Trinidad na may nakita ring submersible ang militar noong Agosto at Setyembre ng nakaraang taon pero hindi pa isinasa publiko ang pagsusuri sa mga ito. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, tatrabahuin na ng Department of Migrant Workers ang repatriation at reintegration ng mga Pilipinong manggagawang nabigyan ng pardon sa United Arab Emirates. Ayon sa kagawaran, nakahanda itong umalalay sa pag-uwi ng overseas Filipino workers, katuwang ang Embahada ng Pilipinas sa UAE. Tiniyak din ng DMW ang pakikipag-ugnayan nito sa iba pang ahensya ng gobyerno para masiguro ang maayos na paglipat ng kabuhayan at iba pang pangangailangan ng OFWs pag-uwi sa bansa. Hindi bababa sa 220 na Pinoy workers ang nabigyan ng pardon kasabay ng ika-53rd National Day ng Gulf State. Nakapasok ang Pilipinas sa 2026 World Lacrosse Women's Championship sa kauna-unahang pagkakataon. Dinumina ng national sa mga squad mula Hong Kong at China para tuluyang masecure ang slot sa prestihiyosong kompetisyon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos nitong makapasok sa World Lacrosse Women's Championship sa kauna-unahang pagkakataon. Nag-qualify ang Philippine Women's Lacrosse Team sa prestihiyosong kompetisyon matapos nitong duminahin ng Hong Kong kahapon with 14-2 final score sa 2025 Asia Pacific Women's Lacrosse Championship na ginanap sa Australia. Isang araw bago ito, una nang tinalo ng Nationals ang China with another dominating victory 15-3. Maliban sa ito ang kauna-unahang pagtapak ng Pilipinas sa World Championship, marka rin ito ng magandang karera ng Nationals dahil mula sa pagiging unranked, tinalo nito ang world number 16 na Hong Kong at number 19 na China. Sasamahan ng Pilipinas ang Chinese Taipei at Australia na una nang nakasecure ng slot sa Women's Championship na gaganapin sa Tokyo, Japan sa susunod na taon. Bago ito, muling sasabak ang Nationals sa laban ngayong araw, January 8 kontra Australia. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.